Ngayong araw nga na ito ay pupunta kami sa Ansan para mag-overnight sa pension. Kaya nga tuwan-tuwa na naman ang bunsuan kong mahal. Eba naman, 1 linggo na kami kinukulit ng apa niya kung kailan nga daw kami pupunta ng pension. At ang sabi pa niya, summer vacation ngayon, bakit nasa bahay lang tayo palagi? Kung gaano ba naman sa pagkatalinong bata. Kaya tuwang-tuwa siya ngayong araw dahil dumating na yung araw na pinakaantay niya. Pamula nga Udyong Buy, nabot kami ng kulang 4 na oras sa biyahe. Bukod sa traffic, talaga namang madaming dumadayo din dito pag summer to get along with the families. Aba, pagdating nga namin dito, talaga nga namang na-inlove ako sa ambience ng pension kasi madalas ko lang talaga napapanood sa TV yung ganitong itsura ng pension. Alex Pension nga pala ang pangalan ng pension na nakuha namin, mga sisi ko. Alex Pension, baka naman may discount sa susunod. Ay, may paganoon. Pagpasok pa lang bubungad na sa'yo ang swimming pool na pangbata at pwede rin sa nag-iisip bata. Charot! Kita nyo naman na gumagayak na yung mag-ama ko para mag-swimming. Banas na banas yarn. At habang abala pa nga yung dalawa kong mag-ama, pumasok na tayo sa loob para ilibot ko naman kayo. Pagpasok ko pa nga lang, talaga naman, nakakita na ako ng pwedeng paglaruan niyo na mamaya. Merong computer, tapos meron ding karaoke, tapos hindi lang karaoke dahil sa loob nito, meron ding iba pa na pwede mong paglibangan. Di ko alam ang tawag dyan, bahala na kayo kasi ngayon lang din naman ako nakakita ng ganyan. Charis! Sa part nga na to, yung CR na to, napakalaki. Meron siyang 2 shower at isang toilet. Ayan, makikita ninyo. Dito, meron din yung malinis na kusina. Maluwang yan. Kompleto. May rep, merong gas stove, merong rice cooker. Tapos dito naman, meron din siyang dirty kitchen na pwede nyo mag-ihaw ng mga barbecue, ng mga isda. Tapos, nakita ko to ang cute-cute ng CR na to na pambata. So, ayan, dito din sa dirty kitchen na to, meron din gas stove, merong rice cooker. Tapos, pwede din lahat, buong pamilya, kakain kayo salo-salo. Tapos, dito nga pala, mamaya kami dito magsasanggapsal. Diyan namin lulutuin yung mga barbecue or karne na kakainin namin mamayang hapunan. Tapos dito na tayo sa taas. Tignan natin kung anong meron dito. At ako'y nako-conscious kasi syempre, first time ko naman din makapag-pension na kasama ang buong pamilya. Ngayon dito sa unang kwarto, meron 2 kama na pwede pang apatan na tao. Tapos meron din siya nga palang sariling CR, diba? Bongga! Dito rin naman paglabas ng kwarto na to, bubungad sa'yo yung isang CR. Ayan, pangatlong CR yan ng pension. Sana all 3 ang CR, ang syala. Dahil ngayon, katabi ng CR ito, pwede dito 4 or 5, magkakasya yan. Depende sa'yo kung gusto nyo magsiksikan. Pero napakaluwang ng pension na to, guys. Kahit dyan ka lang sa sahig mahiga, Diyos ko Lord, sulit na sulit yung ibabayad mo na pera dito. Kasi lahat or buong pamilya, 5, 6 na pamilya, kasyang-kasya. So, dito naman sa banda na to, meron pang kwarto na pwedeng pang couple lang siya. Saktong-sakto yung kwarto na to para sa magjowa na ayaw magpa-istorbo sa kalantudan nila. Charis. Dito naman sa katabi ng couple room na yon is malaki dito talaga. Kasya dito talaga 6, 7 tao dyan sa kama na yan. Plus mo pa yung sofa. So, yun na nga, pagbaba ko kanina. Kitang-kita naman, ayan na, nakalublob na sa tubig yung mag-ama ko. Dahil sa sobrang init talaga dito sa Korea. Hindi mo ma-explain pag sinabi mong summer dito sa Korea. It times 2 or 3 mo yung summer natin sa Pilipinas. Iba ang feeling ng summer sa Pilipinas na summer dito sa Korea. Dahil ang summer dito sa Korea, pag sinabing summer, talaga naman wala talagang hangin. Sobrang init. Walang oras o minuto na hindi ka papawisan at napakalagkit sa katawan. Aba, sa sobrang init nga naman, hindi ko na rin napigilan. Tumalo na rin ako dito sa swimming pool para makipaglaro sa dalawa na to. Alam mo yung feeling na nagsisiga ka tapos nandun ka sa gilid ng siga, ganun yung feeling pag summer dito sa Korea. Sobrang init talaga tapos walang hangin na nakakasuffocate siya. Medyo nag-disappoint pa nga ako ng konti dyan kasi yung tubig, alam mo, expected ko malamig talaga siya. Pero nung paglusong ko dyan, Diyos ko Lord, sa sobrang init siguro, talagang pati yung tubig naging maligamgam na. Dahil nga sa sobrang init, di ko na namalaya na umahon na pala yung mag-ama ko. Ako na lang yung naiwan. Pagpasok ko nga dito, yung dalawa kong mag-ama na naman, nagbabanding na dito sa karaoke. Dito sa kusina, naggagayak na sila ng kakainin namin para sa hapunan. Ito namang anak ko nangungulit, ba't daw ay gumana? Kailangan daw niya ng pera, bigyan ko daw siya, tuhulugan niya. Iniwan ko nga muna si Yuna doon para tumulong dito maggayak ng kakainin namin. Video ko ng video, ayaw ko man lang tumulong. Syempre, joke lang yon. Alam naman nila, pag naggagayak na ng pagkain, tumutulong talaga
talaga ako sa kanila. Pero binibigyan nila ako ng time para magawa ko yung mga gusto ko. Tulad nga niyan, gumagawa ako ng video para meron kaming memories in the future. Nag-start na nga pala sila magluto dito ng mga karne-karne. Masarap yan. Sigurado mapapalaban na naman ako sa under rice nito. Patatabain na naman ako ng mga ito. Ba naman, lahat ng niluluto favorite ko. Sana naman kaya ang hostisya. Kaya talaga kahit anong diet ko, hindi talaga ako makaka-achieve ng 22 inches sa waistline. Habang nagluluto pa nga ng hapunan dun sa loob, nagpunta ako dito sa likuran. Talaga naman natuwa ako dahil ang dami ditong halaman. Una na dito nakita ko itong puno ng mansanas na first time ko talaga siyang makakita as in ng malapitan. Sa tagal ko ba naman nandito sa Korea, ngayon lang ako nakahawak naman sana sa nakakabit pa sa puno. Yung mga ganitong ambience talaga yung gustong gusto ko. Talaga na-amaze ako, lalo na sa mga ganyang puno ng prutas na nahawakan ko talaga siya, sobra kong saya. Sa sobrang tuwa ko nga, parang gusto ko pa nga itong bunutin nang may uwi doon sa amin. Syempre, hindi ko ginawa kasi baka mamaya nandito si Sadyang Nim. Takot ko lang baka ako itubuhin. Hindi lang nga mansanas ang meron dito nakatanim, meron din dong peras. Abay, hindi ko na nilapitan, baka nandun sa sulok si Sadyang, magtatago lang, baka ako'y mapalo. Pagpasok ko nga ulit sa loob, nakita ko itong mag-ate ko ay nag-aaka pa, naglalambingan, parang hindi nag-aaway. Syempre, ang pinaka-exciting part na pinaka-aabangan ko talaga ay ang mukbang time. Mukbang yarn. Hindi pa nga ako dyan nag-start kumain kasi mas pinauna ko muna sila kasi nga nagbibideo pa ako. Sa sobrang pagod niya kakaswimming kanina, talaga naman napakarami niya nakain. Una ko muna itong mag-aama ko, pati itong batang makulit na to. Nasa gilid nga pala ni Yuna, pamangkin niya yan. Tapos ako din, nagutuman na, hindi ko na rin napigilan, kumain na rin ako ng maraming. After nga namin kumain, nag-video okay lang kami saglit, tapos tumagay ng konti, tapos natulog na rin kami kasi bukas maaga rin kaming gigising para mag-check out dito sa pension. So, hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching!